Mabuti kayo na bukas, Mayor. Kayo talaga sadya namin eh. Ha? Bakit ba? Gusto ko kayong makausap ni Matwa eh. Ni Matwa? Sandali lang, magigis ako. Sandali mo lang, Mayor eh. Ayaw mo maghintay ni Matwa na matagal eh. Ganun ba? Tayo na. Tayo na. Mayor, ang koleksyon natin, 3 buwan mo nang hindi binibigay. Malaking halaga na yan. Naiwan ko lang po sa bahay, Tatang. Kung gusto niyo, ikukunin ko. Huwag mo kong kunin. Pinasubaybayan ko kayo. Ang perang nakolekta ninyo at ang 2 pulis mo ay pinatalo niyo sa sugal at ginastos sa babae. Hindi ba? Sobra ka na, Mayor. Tandaan mo ito. Ako ang gumawa sa'yo. Kahit ako lamang ang maaaring tumurog sa'yo. Tandaan mo yan. Tatang, Ihatid si Mayor sa bahay niya. salamat po, Tatang. Alalan na makadalwa sa katahimikan ng kapaligiran. Sa panig ng mga ligaling, hari ng kagitingan sa kadakilaan mo. Ang iyong iyong katapangan alay sa pamilya nangangalang bayan. Pagmamahal sa kapayapaan kahit kita yaman buhay maging sa'yong tiyanay na may pusong inaalay. Pagmamahal sa inang bayan, yan ang gagampanan. Sa kagipitan ng kaguluhan, ilaw ka ng pag-asa. Ang tulad ng iyong pag-ibig kailangan. Salamat, Elena, sa Santo Ninyong itong ibigay mo sa akin. Maasahan mo. Ito'y aking pakamamahal na tiingatan. Katulad ng pagmamahal ko sa aking sarili. Lagi mo lamang yung dadaling dado. At natitinga ko sa iyong tutulungan ka niya. At ililigtas sa lahat ng panganib. Tayo na.
Ano nangyayari sa'yo? Bakit? Wala na to. Teka nito. Ito. Pinalayo siya pamatay. Tama na. Huwag ka na matakot. Wala na yung mga matinaw. Elena. Talagang sira-sira ng peace and order din siya. Kailangan magnasin niya. Pero paano mo gagawin yan, Dado? Magpupulis ako. Nagpupulis ka. Oo. Paano mo malulunasan mag-isa yan? Bahala na. Basta magpupulis ako. Dado. Dado, anak ako na isang pulis. At alam ko kung gaano kahirap ang buhay nila. Masakit ang maulila, Dado. At alam ko mangyari sa'yo ang nangyari sa aking ama. Gusto mo pa na nag-pulis? Pangin-pangin. Maganda ang tipo mo. My height? Ayos na ayos sa pulis yan. At maganda ang qualifications mo. Maraming salamat ho. Wala nga naman. Kaya lang may kulang. Ano pa ho ang kulang tiniente? Ang rekomendasyon ni Matwa. Matwa? Siya ho ba ang mag-commissioner ng civil service? Hindi mo pala kilala si Matwa, ha? Kailangan makilala mo siya para maging pulis ka. Ganun ba? Alam ko na ang ibig ninyo sabihin. Ito ang masasabi ko sa inyo, tiniente. Kung kailangan magdaan pa ako sa matong yan, para ako maging pulis, hindi na. Diyan na kayo. Tiniente, sino yun? Si Diosdado de Leon. Ikaw pala. Gusto kita. Sapagkat ikaw ay isang taong mayroong sariling paninindigan at prinsipyo. Kayo ba si Matwa? Bakit niyo ko pinadala rito? Anong kailangan niyo sa akin? Wala naman. Gusto mo rin pumasok ng pulis pero ayaw mo kumuha ng rekomendasyon sa akin. Bakit? Wala naman ho. Kaya lamang, sa aking pagkakaalam, ang tao na mapasok ng trabaho sa gobyerno ay hindi kumukuha ng rekomendasyon sa isang pangkaraniwang tao lamang. Iniinsulto mo ba ako? Hindi naman ho. Nagsasabi lamang po ako ng katotohanan. Dapat sanang magalit ako at ipapatay kita. Pero hindi ko gagawin yan. Sayang ka. Darating ang araw na lalapit ka at susuko sa akin. Sige na. Makakalis ka na. Si Mrs. Garcia, Nandiyan rin sa loob. Eh, sino ho ba sila? ako na magsasabi sa'yo kung sino kami. Oy, mister! Sandali lang ho! Mister! Aba, kayo pala. Tuloy kayo. Maupo ka. Mabuti naman at nakilala mo pa ako, Mrs. Garcia. Marahil, alam mo na kung bakit kami narito. Oho. Pero wala akong nabibigay sa inyo ngayon kasi mahina aking negosyo. Wala akong pakialam sa negosyo mo.
Eh, mahina o malakas. Ang importante, ang ibibigay mo sa amin. Ilang buwan ka na hindi nabibigay ah. Sobra ng aming na ibibigay. Halos lahat ng kinikita ng subdivision ay napupunta sa inyo. Gaya ng security guard. Kahit hindi namin kailangan, ay pinipilit ninyo. Ang ibig mo sabihin, Mrs., ayaw mong magbigay? Talagang hindi ko na kaya. Kung gano'n, dinaramdam ko. Masama ito. Tiyak na magkakaroon ng panibagong patakaran ng administrasyon. Pati na ang presidente. Magkagayon ng Tatang. Karamihan sa mga kandidatong tinulungan natin ay nanalo. Malaki yung maitutulong nila sa kilusan natin. Tama ka, Max. Tama. Sila ang gagawin nating political assurance. Ano mang pagbabago sa patakaran ng gawin nila rito sa Central Luzon, sila ang harap natin. Siya pala, kamusta ang negosyo? Maayos lang, Tatang. Malakas na ang tinayo natin security agency. Halos lahat ng mga negosyo rito sa siyudad, hawak natin. Ang kabutihan nun yung Tatang ang ginagamit kong kolektor ay mga security boys natin. Para wala tayong sabit. At ikaw naman, attorney. Yung mga bata natin yung mga kaso. Ayos na ba? Gaya pa ng inutos niyo sa akin, silang lahat ay absuelto na. Katulad na rin ng mga kaibigan nating politiko. Magaling. At ikaw naman, Commander Purot. Anong ginagawa mo sa mga taong ayaw makisama sa atin? Dating gawin rin, Tatang. Bigla na naman sila nawawala. Good. Yan ang nararapat. Sa mga sinabi niyong ito sa akin, walang duda na magpapatuloy at lalaki ang ating kilusan. Kaya Tanyente, siyakin mo na mahahawakan natin ang lahat ng pulis. Kapag hindi, ganyan tayo. Maasahan po ninyo, Tatang. Dado, under PC control na pala ang buong Angeles ngayon. O, mabuti naman. Nang mawala ng patayan. Alam mo, Elena, lililinis ngayon ng mga PC ang lahat ng empleyado ng gobyerno na may kaugnayan sa tagalabas. Anong ibig mong sabihin? Aba, inaalis sa trabaho. Yung iba pang inaaresto Palagay ko, Elena, ngayong under PC control na ang Angeles, ay papayagan mo na ako magka-pulis pagka-pulis. Hanggang ngayon ba naman yan? Pa rin ang nasa isip mo? Ito naman si Elena. Alam mo naman maliit na akong bata. Ang hilig ko'y magpulis na makapaglingkod ako sa bayan. Maglingkod. Ibig mong sabihin, talagang gusto mo lang mamatay ng maaga. Ito naman kung ano sinasabi. Nagagalit ka naman agad. Eh, paano nga kung hindi magagalit? Pinipilit mo na naman yun sa'yo. O sige, kumain ka na. Maganda ang iyong qualification. Salit na makakabuti sa'yo kung kukunin mo yung ibinibigay na police examination ng civil service. Eh kung ikaw ay makakapasa, walang dahilan kung bakit hindi ka matatanggap. Ang mahalaga, magiging matatayang katayo mo sa police department, hindi ba? Hayaan ninyo, yan ang aking gagawin. Maraming salamat po. Anong hihintay mo? Wala na kayo ibang kailangan pa. Wala na. Katulad doon ng rekomendasyon na magagaling kay Matua. Ngayon, alam ko ang problema mo. Ngunit tinitiyak ko sa'yo, habang ako'y naririto, hindi kailangan ng ganyan mga rekomendasyon. Ganoon po ba? Maraming salamat po. Okay.
Mula nang ma-PC control ang Angeles, karamihan sa mga tauhan nating pulis ay nilipat sa mga lugar. Ano ang ginagawa niyo sa bagay nito? Saan na ikaw tingin eh? Tatang, pinipilit ko nga akong kumuha ng kapalit eh. Pero natatakot to silang lahat sa mga PC na itinalaga ng gobyerno dito sa atin. Tatang, tinutulan na po namin sa Konseho Municipal ang paglalagay ng PC control ng Angeles. Subalit, winalambisa po ng Korte Suprema ang aming petisyon. At binigyan din ang kapangyarihan ng Presidente na gawin ang nararapat at mapanatili ang katahimikan at katiwasayan dito at sa alinman lugar. Dahil dyan, marami na naglalakasoob na lumaban sa atin. Pati po sa mga baryo, ay humihina ng ating koleksyon. Kung gano'n, ano ang ginagawa mo? Pag hindi mo bigyan ng leksyon ng mga taong yan? Yan. Amin lahat ng mga palay na yan. Ba hindi pwede, Commander? Paano mo pamilya namin? Talagang tarantado ka, ano? Marami ka pa sinasabi. Ikaw ang dahilan kung bakit ang taong taga-baryo ay ayaw na magbigay sa amin. At nabalitaan ko, tumutulong ka pa sa mga titi. Na, hindi mo pwede. Formata, hutin! Congratulations, De Leon. You finally made it. Thank you, sir. Apat na taong ko hinintay ang pagkakataong ito. Alam ko. At alam ko rin, nagagawin mo ang lahat upang manatiling marangal at malinis ang uniforming suit mo. Siya nga pala, siya ang aking kapatid na si Teniente Roa. Welcome to the department. Thank you, sir. Alam mo, De Leon, hindi pa natin lubusang nalulutas ang mga subversibong humahawak sa ating departamento. Kaya, kailangan mag-iingat tayo. Basta kasama namin kayo, sir. Naniniwala ako na darating ang araw na masusukultin natin sila. Sana'y dumating ang araw na yan. Ang lahat ng negosyo namin, may nagbibigay sila ng ito. Araw-araw. Gaya na nakikita mo. Dalawan, maiwan ka muna. Gawin mo muna yung report mo. Dalawan. Para sa'yo, Dalawan. Ano ko ito? Padalan mo ito sa'yo. Hi, Jared. Sir, ano ibig sabihin yan?
Mapo ka. Tama si Sargento. Sa ngayon, kailangan makisama ka. Ang ibig niyo ba sabihin, sir? Makikisama tayo sa kanila? Oo. Kaya dinistino kita sa mobile patrol. Alam mo, may mga intelligence report ng gagaling specie na ginagamit na subversibo ang ilan sa ating mga patrolya sa pangungulekta ng iba't ibang negosyo dito. Ah, ganun ho ba? Oo, De Leon. Kaya ngayon, may pagkakatiwala ako sa iyo na isang maselang misyon. Ano mission niyo, sir? Kailangan malaman natin kung saan nagtatago si Matua. At ganito ang gagawin natin. Konting, koleksyon ko. Tingnan mo. Ayos ba? Ayos. Eto, padala mo to. Sabi mo kay Matuan, maraming salamat. Sargento, alam nyo, napag-isip ko na tama pala kayo na kailangan ko maging practical at makisama para magkaroon ng extra income na katulad nito. Paano pare? Maraming salamat, ha? Jen! Major, tuloy. Tuloy kayo. Magandang gabi po. Kap, siya ang taong sinasabi kong makakatulong sa atin, si Dado De Leon. De Leon, Captain Garcia. Kumusta ka, De Leon? Mabuti, sir. Please sit down. Natitiyak ba ninyo na walang nakapansin sa inyo sa pagpunta ninyo rito? Wala ho, sir. Major siya nga pala. Yung papeles na sinasabi niya sa akin, tungkol doon sa taong mga pinagsususpetsahan. Sige, Dado. Ilabas mo at pakita mo sa kanya. Maganda ito. Palagay ko naman ngayon, hindi na sila makapagkakaila sa atin. Hindi naman kaya sila nagdududa sa'yo? Palagi ko naman, sir, hindi. Sa katunayan, dinadagdagan nila ang aking parte. Lalo-lalo na kung malaki ang koleksyon. Pero mag-ingat ka rin. Mapanganib ang trabaho mo yan. Salamat, Tiniente. That's a good sign. Kung gayon, sa pamamagitan nito, ay pwede na tayong kumilos anumang oras. At yan naman kinukonektan para sa suga lang. Tsakin mo lang mabuti at susunod natin sila para malaman natin kung saan lahat dinadala ang mga posisyon.
isang sensation. Sige, subukan mo. Ulinin mo. Sumunod dyan. Diyan kalaban. Huwag mo nang wala yan. Itong mga nakaraang araw, halos lahat ng kilos natin ay alam ng mga PC at mga pulis. Marami tayong mga tauhan ng kanilang napatay o nahulog sa kanilang mga kamay. Habang tumatagal, isa-isa sa mga negosyo natin ang nabubuwag. Isa pa, humina ang ating mga koleksyon, katulad ng mga nightclubs, sugalan, mga kabaret at mga tutor ng jeepney at iba pa. At isa pa, marami na naman ang mga lumalaban sa atin. Pati na ang mga negosyante sa syudad na ito. Ang masama nito, kahapon ay diniklara na ating gobernador ang puspusang pakikipaglaban sa atin. Kaya kung hindi tayo kikilos kagad, darating ang panahon na mawawala sa atin ang Angeles. Pati na ang mga karating puok. Hindi lamang yan. Pati na ang ating mga ulo. Ikaw, Pulot, anong ginagawa mo? Bakit may mga taong lumilitaw na lumalaban sa atin na hindi mo pwede liligpit? Ginagawa ko naman po dapat gawin, kaya lang ngayon, nag-iingat ako. Oo nga ho, Tatang. Masyadong mainit sa atin na alagad ng batas ngayon dito. Kung gano'n, gawin mo ang iyong magagawa. Sa lalong madaling panahon ay gusto kong mawala sa ating landas ang magkapatid na Roa. Opo, Tatang. De Leon, sandali lang. Bakit, Tatang? May kailangan kayo? Alam mo, Dado, duda ang organization sa'yo. Dahil may kinalaman ka raw sa mga nangyayari. Ngayon, isa ka sa mga taong mahigpit nilang pinasusubaybayan. Bakit sila magdududa sa akin? Dahil kasing alam nilang malapit ka kay Major Roa. Ano masama nun? Wala. Kaya lamang, mag-ingat ka. Baka ikaw ang isunod. Tatang, bakit kayo nagmamalasakit sa akin? Sapagkat alam kong mabuti kang bata. Sayang ka. Siya nga pala, Dado. May memorandum ka. O kaya tayong nililipat ka sa Traffic Bureau. Nasaan ho?
Pare, sino kaya yung mga tao niya? Kita to. Tara. Malatakas, di ba natin susundan? Hindi na bali. May araw di sa atin yan. Ikaw na bahala dyan. Titingnan kayo sa parang. Kuskusan na ginagawang operasyon ng gobyerno laban sa atin. Nagkaroon ng mga pisit pulis sa halos lahat ng lugar na dating hawak natin. Mga ilang politiko na lamang ang nasa panig natin ngayon. Ang karamihan sa kanila ay nasa panig na ng pamahalaan. At sila ngayon ang tumutulong upang tayong lahat ay pagsaka. At ikaw, Max San Pedro, Commander Pulot, gumawa kayo ng paraan na maalis sa landas natin ang mga tao kumakalaban sa ating kilusan. Kasama na riyan si Medyo Rawat Iliot. Ako ang bahala, Tatang. Ako at si Commander Pulot ang gagawa ng paraan. Hello? Patrolman De Leon on the line, sir. Hello? Ato? Sergeant Mariano Garcia ito. Si Major. Saan pumunta? At may nakawag ko doon. Kailangan makita mo siya. Ngayon din. Pagkatantawag na yan, ay plot para sa kanya, para siya ipatayin. Oh! Ngayon din o. Kapag dito, mabuti dumating ka. Bakit? Sumama ka. Saan? Masusunod ka. Bulong. Kahit saan karsate sila dumaan. Saka dito lusog na. Dito tayo maghintay. Kaya nga pala, makatawag kami sa telepono. Oo, mismo si Major nakausap ko. At ang sabi ko sa kanya, may nangyayari na count dito. Baka sakaling abutan pa natin yung magbunakaw. Punta kayo. Commander, nakatingin sila. Tulot, tuloy tayo.
Medyo, masama tama niyo. Dadalhin ko sa ospital. Huwag nila yun. Huwag. Ipagpatuloy mo lang. Sige. Sige. Hoy. May taong dumarating. Doon, no? Ayusin mo ka, ma. Dali. Para hindi lang malaman may natulog dito. Dali ka. Dali. Pare, wala eh. Tayo na. Punyeta! Alam niyo ba ang nangyayari? Lagi tayong pinag-iinitan ng pamahalaan para tayo mga dagang nagtatago sa lungga. Tulad kagabi, kung hindi nagising si Pe, nahuli kami. At ito pa, marami tayong mga dating tauhan nanghiwalay at nagtayo na sariling grupo. Huwag kang mawala ng pag-asa, Tatang. Narito pa naman kami. At ang isa pa, malapit na naman ang eleksyon. Maraming kandidato na lalapit sa atin para humingi ng tulong. Tama ka, Max. Binigyan mo ko ng idea. Hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Humanda kayo lahat. Paghantayin din ninyo ang lahat ng ating tauhan. Hindi pa rin muling dumanak ang dugo sa Centro Luzon. Makilala lamang kung sino ako. Punyeta! Bakit ganun ang nangyari? Lahat halos ng kandidatong tinulungan natin. Natalo! Wala ko tayong magagawa, Tatang. Hindi ko tayo nakapagkampanya sa mga bari-bari eh. Dahil sa self-defense unit na itinatag ng militar. Hindi lamang ko dito sa Pampanga, kundi sa buong Central Luzon. Lagi na lamang BST yung dinadahilan nyo sa akin. Bakit hindi kayo gumawa ng paraan upang labanan ng mga BST na yan? Lumili tuloy ang mga lugar na dapat natin puntahan ng dahil sa kanila.
Kayo naman, alam naman pala ninyong malaking sagabal sa ating yang mga DSDO na yan. At ang dapat, hindi nyo dinaan sa marasa paraan at pinakasamaang mabuti hanggang hindi natin nakukuha ang kailangan natin sa kanila. Ginagawa ko na ho yun. Ngunit hindi sila pumayag. Hanggang sa pinaread kong ilang mga detachment nila. Pero sila'y lumaban. Hanggang sa namatayan mo tayo ng mga ilang tauhan. Kailangan makagawa tayo ng paraan para maibalik natin ang paghawak natin sa mga taong paryong yan. Mahihirapan ho siguro kami, Tatang. Halos lahat ho ng tiga-baryo ang bumubuo ng BSDU. At karamihan ho sa kanila ay kilala kami. Yan nga gumugulo sa isip ko eh. Pag nagpatuloy ang kanyang mga pangyayari. Ang ginawa nilang pagpatay kay Major Rua at sa kanyang kapatid ay isang malaking paghamon sa ating kakayahan. Kailangan masugpo ang mga yan. Hayaan niyo, Kapitan. Hindi naman siguro magtatagal. At makukulit din natin silang lahat. Pero dito, pakita mo yung mapa na ginawa natin. Ito ho. Kapitan, tingnan ninyo ito. Ito ang hideout ni Matwa. Ang hideout ni Matwa ay napapagkitanan ng dalawang dead-end street. Ngunit hindi niya napapansin na dito sa may junkyard ay meron din daan patungo sa kanyang lugar. At gayon din naman, sa likod ng palengke, ay meron din daan na papunta sa kanya. At tinitiyak ko sa inyo na wala na siyang kawala dito. Niredo namin ang bahay na yan, ngunit wala kami nakita. Pero ngayon ay positive ako na madadali natin si Jan. Ang baril! Mga bisik pulis! Ano pa ginagawa mo? Dali! Dali na! Batya! Si Diyos natin dali dito! Alam namin nandiyan kayo sa loob. Mabuti pa lumabas kayo na mahusay. Kung di, mapipilitan kami patayin kayo. Tumas! Baba mo yan! Baba! Mabuti pa. Nung araw ay pinapatay na kita. Pre, salamat sa iyo. Ikaw? Elena, si Matoy natakip na. At ang kanyang invisible government ay wala na. Ngayon matatahimik na ang Ilis. Abay, mabuti naman kung ganon. Baka kako, ngayong tahimik na ang ating bayan, ay maaari na tayo magpakasal. Dahil sa wala ng peligro ang buhay ng pulis. Dado, hindi sapat na dahilan yan para tayo magpakasal. Kahit na anong sabihin mo, pulis ka pa rin. Elena, talaga bang hindi na magbabago ang pasya mo? Hindi na, Dado. At alam mo na ang dahilan kung bakit.
Dado! Oh, nag-resign ka na? Elena, ito ang chocolate. Para sa'yo. Tsaka, ito pa. Thank you. Halika muna sa loob. Upo ka. Naku, Dado. Labis mo kong pinasaya sa ginawa mong pagbibitiw sa iyong tungkulin. Hindi pa ako nakapagbibitiw sa akin tungkulin. Ngayon ko pa nga lang bibigay ang aking letter of resignation eh. Siya nga pala. Nasaan ba yan? Ito pala eh. Nabasa ka pa rito. Pero, alam kong mahirap talaga yung ginawa mong pagpapasiya. Pero huwag ka mag-alala. Hindi ka magsisisi. Commander, pinatatawag tayo sa headquarter. Ngayon din. Bakit? Idiniklara ng Presidente martial law, kaya kailangan tayo ron. Alam mo, Dado, marami sa mga opisyal natin ang nagkakaroon ng professional jealousy sa'yo. Bakit naman? Isipin mo na lang. Patrolman first class ka pa lang, nasaan ka na as substation commander. Puta na Idara, pabayaan mo sila. Hindi naman ako naglagay sa pwesto ko rito. Hayaan mo sila magselos. Para sabihin ko sa'yo, para sa akin yan. Ang baba ng rango ko, pero ang laki ng responsibilidad. Mahirap yan, di ba? Sino yan? Ate Jesus, bakit? May gusto magpangusap sa'yo. Sino yan? Si Morales daw. Pasukin mo. Tuloy. Mahirap yan, di ba? Magandang araw ko sa inyo. Tuka! Anong kailangan mo? Ako si Morales. Pwede ko ba kayo makausap ng sardinan? O sige, umalis. Sabihin mo ang ibig mong sabihin. Wala akong ipinaglilihim sa kanya. Sige, ano yun? Ipinabibigay ko sa inyo to. Para ano ito? Yan ay para sa ibig namin hinging pabor sa inyo. Alam ninyo, ibig namin magbukas ng bagong pasugalan. Siyempre, kasama ang mga babae. Sana'y pumayag na kayo. Sa mga tuwing gusto niyo konsulan, ha? Puta na damo. Lumabas ka na. Baka mapatay lang kita. Lumabas! Sige! Akala ng mga taon to, makukuha nila ako sa suhol. Puta na Idara. Nobody move. Sige, kunin natin. Hindi ko kaya. Kaya! Hindi ko tinanggap ang pinibigay ko. At nagal pa siya sa akin. At ikinagtago rin ako. Kung hindi ako ang gabinis, baka napatay pa niya ako ng dahil sa galit niya. Gano'n na? Ulit kasi ka pambili na yan. Makikita niya. Bakit? Sir, si Leon. Nasa taas, sir. Leon, ano ibig sabihin nito? Morales! Kilala mo siya?
Oh, bakit? Si isang undercover agent na si Captain Garcia lamang nakakakilala. Kaya hindi ka maaaring makaila sa mga katarantado ang ginagawa mo. Dinaramdam ko, ipa-aresto ka ngayon. Sir, Sige! Dalhin siya sa kampo. Maswerte ka pa rin, Tingante. Sa bigat ng pagkakasalang nagawa mo, mababa lang ang naging teko mo. Kaya lang, sa Muntinlupa mo ba? bakit miss? Ano nangyari? Ano kasi umandar eh? Pwede ba? Pakitignan mo. Sandali lang ha, kukunin ko mga kasangkapang kailangan mo. Sige. Akala ko hindi na kayo darating eh. Pwede ba yun? Ikaw ang paborito kong kumanda. Nasusi niya. Ano po mo? Oh. Oh, patay na ba yan? Patay na. Mom! Patay na! Walang duda na si Commander Elisar, who is considered now the number 2 man in the NPA group, ay walang iba kung hindi ang ating police lieutenant na si Briones. Siya ang inagaw, samantalang inililipat na patungong Muntinlupa. Ayon sa ating A1 information, ang umago sa kanya ay walang iba kundi si Commander si Maron at yung isang babae na kasama rin sa grupo. Parang Amazona. Tiyak nagaganti ang tao ngayon, De Leon. Kaya mag-ingat ka. Malaki ang galit niya sa'yo. Huwag kayong mag-alala sa akin, sir. Mag-iingat ako. Kailangan mag-coordinate kayo. For the helicopter of Commander Cimarron and Elisa. Dead or alive. Yes, sir. We will try our very best, sir. For as long as these people are on the loose, there will be no peace in Pampanga. Height, 6'2". Ang taas. Weight 210 pounds. Ang bigat. Ang laking tao siguro nito. Wanted for rebellion and multiple murders. Wow. Grabe ito. Pero talagang mukhang mamamatay tao. Palagay ko, Fred, dito. Hindi bata ni Matuwa ito eh. May sariling grupo ito. At may balita pa ako riyan. Yan daw, pag pumatay, walang pinipili. Di matanda o bata, babae o lalaki, basta may kinalaman sa kanilang kilusan, iyayari daw yun eh. Ganoon ba? Hanggang maaari sana. Gusto kong mahuli ang taong ito ng buhay. Sigurado marami tayong makukuha information dito. Aba, oras na pala para sumundo tayo kay Lena daw. Kaya?
Bili na! Sige, galit doon! Wala. Dito lang pumasok eh. Mayra, may araw din sa atin yan. O, ano nangyari? Nakatakas eh. Elena, kamunti ka na niya mapatay, ano? Mayra, Nakita mo na nangyari, Dado. Ngayon pati buhay ko nanganganib na rin. Iisa na lang ang paraang nalalabila. Ang umalis ako ng Pilipinas. Ang magbitiw ka na sa iyong tungkulin. inaamin ko, Elena, nang dahil sa akin, pati buhay mo'y pinagtangka nilang patayin. Sapagkat nagkataon, ako isang mabuting pulis at ang imupit nilang kalaban. Alam ko yan, Dado. Alam ko. Pero paano naman ako? Paano naman ang ating pag-ibig? Kung puro sa iyong tungkulin na lamang nakalanang yung buhay. Teka ka muna, Elena. Bakit ba tuwing mag-uusap tayo? Wala kang binabanggit sa akin kundi ang aking pagiging pulis. Natutulig na ako sa iyo. Oo, alam ko. At alam mo rin ba kung bakit inuulit-ulit ko sa iyo bagay na yan? Sapagkat yan ang kasalanan ng aking kaligayahan. Paano mo ako mapapaligaya kung ayaw na ayaw ko sa iyong gawain? Nasa tuwing naalis ka ng bahay, hindi ko malaman kung babalik ang bahay. Ngayon, Dado, sabihin mo sa akin, tama ba ako o mali? Sabihin mo! I'm sorry, Elena. Nabigla lamang ako. O, tama na. Huwag ka nabiyak. Ganyan talaga si Mama. Mula nang mamatay si Papay, lagi na namin siyang bumibisita at nag-aalay ng bulaklak sa punto ni Papa. Para bang siya'y nabuburi na lamang sa alaala na aking ama. At sana, Dado, ayokong mangyari sa akin yan. Siya nga pala, Dado. Congratulations sa pagkakahirang mo bilang isa sa 10 pinakamahusay na pulis sa bansa. Salamat. Pero kulang. Dahil sa wala ka roon. Dapat sana, Elena, para nahusto ang aking kaligayahan, sa iyo ko lang hindog ang parangal na yan. Sinadya akong magpumunta, Dado. Nangangamba akong baka dahil sa mga karangalan na tamo mo, ay lalo kang matali sa iyong tungkulin. Marahil, Dado, kung ako ibang babae, labis-labis ang aking katuwaan sa mga karangalang nakamit mo. Pero sa simula't simula pa, alam mo naman, ang pinakamagandang maihandog mo sa akin ay iwanan mo ang iyong pagkapulis. Elena, unawain mo sana ako. Hindi ko basta-basta may iwanan ng aking pagkapulis. Talagang ibig kong uniwain ka, Dado. Sapagkat mahal kita. Alam kong napakahalaga sa iyo ng iyong propesyon. At isang napakabigat na bagay ang hinihiling ko sa iyo. Kaya lamang,
Talagang hindi ko matatanggap ang mapangasawa ng isang pulis. Lalong higit nila kung kailangan ngayon. Yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Ilang taon akong naghintay. Umasa. Pero lagi na lamang ganyan ang sinasabi mo. Kesyo, kailangan ka sa headquarters. Kesyo, marami kang mahalagang ginagawa. At kung anong pa mga dahilan. Pagod na ako, Dato. Kailangan makapagpasya ka na bago ko umalis patungong Canada. Ano? Alis ka? Bakit? Nangangailangan ng tulong ang kapatid ko sa pagpapalakad ng aming negosyo doon. At ang sabi niya, maaari naman daw akong magturo. Kaya Dado, kung gusto mo, sumunod ka na lamang sa akin doon. Natitiyak kong marami kang trabaho mapapasukan. Beneva, I am especially choosing you on recommendation of Lieutenant Gennaro and Captain Garcia, your immediate officer, to take over immediately on the station commander of Calacas. Alam mo naman, Beneva, lang mabala ka din kung mapangalit. Kamakailan lamang ka ng NPA, ay pinasok lang ilang bayo ng mapanakan at sinamsampal nila ang mga armas ng ating civilian and defense forces. Meron pa tayong malaking problema sa mga police doon. I would want you to improve or raise their morale, improve their discipline, and make them one of the fighting best and finest police forces in the country. Yes, sir. And I promise you, I'll do my very best, sir. I know you can do it, Leon. You can. I know. One more thing, sir. Can I bring some of my men to Mabalacat? Precisely. You can bring all the men that you need. Lieutenant Lilato will give you all the support. Of course, you'll be working under Captain Garcia. Good luck. Thank you, sir. Mayor Halili, ang bagong station commander, si Lieutenant Diosdado de Leon. Welcome, Tiniente, at mga po kayo. Salamat ho. Nagpapasalamat naman ako at kayo ang destino dito sa bayan namin. At matagal ko na rin naririnig ang iyong magandang record sa ibang istasyon. At hari nawa, ay pagpatuloy mo yung magandang gawain sa Corpo de Policia. Maasahan po ninyo, Mayor, na gagawin ko ang aking makakaya. Sa tulong ng aking mga kasamang pulis at ang mga pulis nyo rito. Makakaasa ka, Balawan, na ibibigay namin lahat sa iyo ang tulong na kailangan mo. Dito pala sa mapalakad na destino ang hayop na dilo na yan. Pero hindi magtatagal. Pagbabayarin ko siya sa mga atraso niya sa akin. Kaya nahihirapan na tayo sa ating negosyo. May balik na ang tiwala ng mga taong bayan sa mga pulis. Kaya mga tao, lumalaban na sa atin. Ganon, ha? Talagang salo sa akin buhay ang dalawa na yan. Ang kinakailangan, sa lalong madaling panahon, nawala siya sa ating landas. Tanol, Commander? May mahalagang bagay akong pagagawa sa'yo. Sabihin mo lang, Commander, nakahanda ako. Ano ba dito? Natuloy ba ang pag-alis ni Elena sa Canada? Oo, nandun nga ako hanggang siya nakalis eh. Pero malungkot na malungkot siya dahil hindi ka nakapag-attend. Alam mo, talaga sinadya ko na nakiwag na magatid sa kanya. Sapagkat sasama na ang loob niya eh. Wala naman kami pag-uusapan kundi at pag-alis ko sa pulis, hindi ko naman siya maaaring pagbigyan. Teka, ano ba bili niya sa'yo? Wala naman. Sinabi lang niya na mag-iingat ka raw. At yung santanin yung binigay niya sa'yo, palagi mo raw dadalhin para ligtas ka sa anumang panganib. Talagang napakabait niya, no? Gusto ko na sana siyang pagbigyan. Kaya lang, malaki ang aking tungkulin sa bayan bilang isang pulis. Makasakali sa ibang araw.
Anak, Inay! Sandali lang, Inay. Kamusta kayo, Inay? ito. Dito tayo. Mapumo kayo. Ano, Inay? Kamusta kayo? Eto, mabuti. Ikaw, ano lagay mo rito? Mabuti rin. Ano itong dala niyo? Konting makakain para sa'yo. Tignan mo nga. Oo. Wow, sarap nito. Tamang-tama, gutom ako eh. Oo. Ito pa ang saging mo. Tamang-tama to. Alam mo, Nay? Akala ko eh, hindi na kayo darating eh. Pwede ba yun? Eh, sabik na sabik ako makita ka eh. Salamat, Nay. Oo. Sige, kumain ka na kumain. Nal. Nal. Hmm? Pwede ba? Umuwi ka na sa atin. Manahimik ka na. At yung kaso mo, paglalaban natin. Kahit na maubos yung kaunting naiipon ko. Inay, hindi ako nagbalik para sumuko. Ha? Akala ko'y... Hindi, Inay. Huli na para ako yung magbagong buhay. Huli na. Anak, gano'n mang kalaki, ang kasalanan ng isang tao, may pag-asa siyang magbagong buhay. Meron akong kakilala at siya'y pupuntahan ko. Nakakatulong siyang malak sa atin. Sino nga ang taong sinasabi niyo? Si Teniente De Leon, anak. Yung bagong station commander dito sa Mabalacat. Teniente De Leon. Oo, Kilala niya siya. kilalang kilala ko. Gusto ko siyang makausap. Oo, pupuntahan ko siya. Mahalin Rosa, tuloy! Maupo kayo. O bakit? Nagpasama nga sa akin. Gusto rin kayong kausapin. Alin Rosa, mukhang may problema kayo. Pero kung ibang sadya sa akin, sabihin niyo, baka matulungan ko kayo. Ibig kang patayin ng mga NPA. Paano niyo nalaman yan? Sapagkat ang naatasang papatay sa iyo ay ang aking anak. Anak ninyo? Sino? Kung tawagin siya ay Commander Canol, Nasaan siya ngayon? nasa aming kubo sa bukid. So dito, sir, papasok ako mag-isa. Dito muna kayo. Kung sakaling magkaroon ng putukan, alam mo na kung anong gagawin. Sir, sama ako sa'yo. Huwag na. Magkakapatibog yan. Alin Rosa? Alin Rosa? Si Teniente De Leon ito. Aba, Teniente, kayo pala. Tuloy kayo. Halika nyo. Halika kayo. Tuloy kayo, Teniente. Tuloy kayo. Nasaan ang anak ninyo?
Tenyente. Huwag kang mag-alala, Tenyente. Wala akong takang patayin ka. Narito ang akong baril. Huwag kang mag-alala, Tenyente. Wala akong takang patayin ka. Higit mo kailangan yan sa pagbabalik mo. Carol, gusto kong tulungan mo ko. Anong tulong, Tenyente? Sabihin mo lang. Gusto kong bumalik ka sa kampo nyo. Sabihin mo sa mga kasamahan mo, nasumuko na sila. Sapagkat sila walang laban, mamamatay lamang sila. At sabihin mo rin sa kanila, na ako'y handang tumulong para sila makapagbagong buhay. Gagawin ko yan, Tenyente. Pero may papangako ko lamang. Ayan, sarili ko. Sila hindi. Pero ganun pa man, gagawin ko ang ako makakaya. Salamat. Kinakailangan ay pagkiganti natin ang ating mga kasama. Elisa! Nasisiguro pa dito dadaan? Sigurado, alam naman galing ako riyan eh. Dahil yung isang polis, hinahatid nila dyan sa kabilang baryo. Kaya gabi-gabi, dumadaan sila rito. Commander, dumarating na sila. Sige, wala kayo. Dito tayo. Nakausap ko na si Tenyente doon. At tumitiyak na sa akin, matutulungan tayo ng gobyerno upang magbagong buhay. Siguro kami eh. Oo nga. Kaya na lang, huwag kang mag-alala. Hindi ka namin susunod kay Commander. Para ka naman na itulong sa amin, hindi ba? Oo. Hanggat maaga pa, gawin mo na. Talaga ba nga yan? Ikaw na lang. Oh, si Commander, dumarating. Huwag kayo palta. Ano ba kasamang Nol? Inip na ako. Hanggang hindi pa naliligpit si Dilon. Tsumitsiyempo lang ako, Commander. Huwag kayo mainip at hindi na siya magtatagal. Kailangan magawa mo yan sa lalong madaling panahon. Maasahan ninyo. Mabuti. Gusto ko pagkikita natin muli. Wala si Dilon. Baka hindi mo kaya, sabihin mo lang. Kilala niyo ako, Commander. Wala pa kayong inutos sa akin na nabigo. Huwag kang magdamdam, Nol. Nagbibiro lang ako. Kaya ko nga siya binigay. Alam kong kaya-kaya mo. Oh, Kamil. Congratulations, Captain. Thank you. Upo kayo. Upo kayo. Congratulations, sir. Thank you. Congratulations, Cap. Thank you. Congratulations. Thank you. Thank you. Congratulations, Cap. Upo kayo. Upo. O, ikaw. Congratulations, sir. Thank you. Upo. Ano natin? Wala naman, sir. Kaya lang, lubos kami ni Sisian sa pagiging kapitan mo. At pagkakahiram mo muli bilang isa sa 10 outstanding policeman of the year. Maraming salamat. Ang tagumpay kong to ay utang ko sa magandang pagtulong ninyo sa akin. Kaya ang karangalang natamo ko ay hindi lamang para sa akin kundi para sa ating lahat at sa ating departamento. Kaya mga bata, inaasahan ko na lalo natin pag-iibayuhin ang ating paglilingkod sa bayan. Okay with you, boys? Yes, sir. Good. Hello? Okay, thank you. Captain Galeon speaking. Ha? Elena? Oh, kailan ka ba dumating? Ha? Oh, sige. Andiyan ako. Sandali lang. Boys, pasensya na kayo. Diyan muna kayo.
Lena. Mabuti na isipan mo pa bumalik. Akala ko hindi na tayo magkikita eh. Hindi naman ako magtatagal, Dado. Nagbalik bayan lamang ako. At saka dito na rin ako magpapalako. Patay isa pa. Sabik na akong makita ka. Ganon din ako sa iyo, Lena. Sana, Dado, mamayang gabi, sabay tayo magsimba. At pagkatapos ay magsalo tayo sa Noche Buena. Maghahanda kita ng paborito mong pagkain. Sige. Kaya masaya ka. Mukhang magiging maganda. Ha? Sino hindi magiging masaya? Alam mo ba dito, hinihintay ako ni Elena ngayon. At pinagluto niya ako ng aking paboritong pagkain. Sir, O de Jesus, ano balita? umawag po si Captain Garza sa radio na may field operation mamayang gabi dahil nakita si Commander Dodi sa isang kubo. Paano ito ba dito? Naghihintay sa akin si Lena. Wala tayong magagawa. That's an order. Jesus, sabihin mo lang kay Lena na maaari ako matraso ng dating. Ikaw nang bahala mo paliwanag sa kanya. Thank you, sir. Nay, pakitapos niyo na lamang ito at mag-aayos lang ako. Baka dumating si Dado eh. Oo, anak. Sige ako na mahala dito. Nay, pakitignan niyo nga ako. Baka si Dado na yan. Magandang gabi po. Magandang gabi naman. Si Dado. Natusan po ako rito. Ganun ba? Bakit daw? Ma-transfer ang dating nasa operation siya. Sige. Si Alina na. Nasa kwarto nag-DBS. Di kasi sabi niya nga sa kanyang sinabi ko. Salamat ha. Salamat po. Sige. Dado? Dado? Nay, si Dado. Wala siya, anak. Dumating si Jesus at sinasabi daw ni Dado na hindi siya makakarating sa oras na inyong usapan. Kasi nasa field operation siya. Kayong dalawa. December 24 ngayon. Pwede na kayo makauwi sa pamilya ninyo para makapiling naman niyo sa Pasko ito. Pero mag-report lang kayo sa akin after Christmas ha. Paano kayo, Commander? Huwag ninyo ako intindihin. Total sanay naman ako sa lugar nito. Dali na ninyo to. Kailangan nyo yan. Hindi masigit kailangan ninyo to. Sige na, dalhin nyo. Sige, ano pang hinihintay nyo para maaga kayo makarating? Sige ho. Masyadong tahimik. Para walang tao. Pero may ilaw. Papasukin ko na. Wag! Siguradong nariyan siya. Ang mabuti pa, tawagin mo muna. Commander Doji! Si Dado de Leon ito! Alam kong nariyan ka! Lumabas ka! Doji! Nakikiusap ako sa'yo!
Lumabas ka niya! Pinigyan na ako ko! Ano na nangyayari? Ito pa, tuwag ka. Gusto ko siya mahuli ng buhay. Marami tayong impormasyon na makukuha sa kanya. Susugutan ko na lang. Okay, pero mag-iingat ka. Oh. Rudy! Ibaba mo baril mo! Huwag ka na magkakalumaban! Subuko ka na! Baba! Baba! Tinaranta sa kaibigan. Ngunit pinilit na kung naroon kita. Lena, Dado. Dado. pasensya ka na, Elena. Natraso ako na dali. Hindi na maulit siya. Hindi ba rin Dado? Hindi ba rin naghintay ako ng pagkain nila? Liligtas ka. Bakit ka umiyak? I love you. Merry Christmas, mahal. Merry Christmas. Nasisiguro bang walang nakakilala siya sa pagpunta mo dito? Sigurado yun. Ang hayop na De Leon yan. Nang dahil sa kanya, marami sa ating mga taon ang nalagas. Kailangan makaisip tayo ng paraan para makaganti. Dapat. Ang hindi ko maintindihan, ang hayop na kanula yan, ay umanip kay De Leon. Paragay ko yun nagchuchucho sa atin eh. Kaya lahat ng lakad natin, puro paltos. Kinakailang mailigpit di siya sa lalong madaling panahon. Kanol? O bakit? Nasaan ka ba? Sa Friendship Highway. Nasaan si Commander Cimarron? Doon sa tindahan niyo. Doon sila pumasok kanina. Puntahan natin.
Lena? Bakit nakahanda maleta mo? Babalik na ako sa Canada, Dad. Bakit biglang-bigla? Dado, hindi ko na makayanan ng lahat. Sobrang ng pangamba ko. Alam po yan ba sinasabi mo? Hindi mangyayari sa akin yan. Ito, buhay ako. Bukas ay alis na ako, Dado. Nasa sa'yo kung susunod ka. Pero ito ang masasabi ko. Hindi na ako babalik. Bukas, Elena. Malalaman mo ang pasya ko. Lagi mo lamang yan dadalhin, Dado. At natitiwa ko sa'yo, tutulungan ka niya. At ililigtas sa lahat ng panganib. Inay, dapat po. Dito ng kotse. Dado, maghatid ka ba sa akin? Ha? Hindi. Kasi may mission order. Nare-reading kami ngayon eh. Ganun pala, bakit ka pa sumunod dito? Gusto lang kita makita bago umalis. Nalulungkot kasi ako eh. Sandali lamang, Dado. Ibig ko lang magkaliwanagan tayo. Ano ba ang naging pasya mo sa pagsunod mo sa akin sa Canada? Definitely, Elena. Hindi ako maaaring magkasunod sapagkat mas marami akong tungkol na dapat kang parating. I'm sorry, ma. Tumakatwid pala eh. Talagang mas mahalaga sa yung iyong tungkulin kaysa sa akin. Hindi sa ganun, Elena. Mas mahal kita. Hindi, Dado. Hindi mo ako mapapaniwala yan. Diyan ka na.
Nag-report na sa presinto si Canon. Confirm ng lugar ng NPA. Sa Sapong Diabas. Tuloy ba raid natin? Carol? Sir, ito ba ang lugar na sinasabi mo? Oo, sir. Doon o. Tayo na. Ingat kayo, ha? Ba't dito? Sandali! Bukal na lagi tayo sa ambush position. Bukal pa po. Oo nga. Tawag ko si Carol. Canon, dali. Sir. Carol, puperayda mo kapag trap to, papatayin kita. Hindi ko, sir. Talagang dito sila napupunta. Sa banda ron. Wala kaya sila sa taas. Tsaka na wala. Mahirap pakitin yan. Bahala ka sa akin, Carol, ha?
Balik mo. Agad, anong sitwasyon dito? Mas mata. Nadali si Camilla. O bakit hindi nga nilatutan? Di ko kami kalapit sila. Si Canon na, baka lumapit. Napatay. Gaano ba karami kalaban dyan? Maraming sir. Hindi nga ako namin nakita yung iba. Pero dyan sa area niya silang kat. Kailangan malapitan natin siya. Bye. Tulog ko lang napakaroon nila. Ganun. Pumunta ka sa jeep, may lobby doon. Gawin mo parang makalapit kay De Leon. Kahit na parang. Sige na. Lagi. Kailangan mahuli natin ang lusot ng yan. Maging patay sila o buhay. Men! Are you ready? Yes, sir! Let's go! Kapitan. Nandito ko. Tumago ka na, bakit tama ka pa? Kapitan, huwag ko kayo mag-alala. Ang mga kalaban natin na nagsitakas na. Dumating na ating reinforcement. Tapos, hindi na. Nandiyan ba siya? Di ba malakas siya rito? Di ba malakas siya? Oo nga pala.
May nagsisakanan na. Tito, boses ni Elena yun. Hindi ko nagkakamali. Ikaon mo ko. Kailangan ko sa mundo. Dali, tama kayo. Marating sila na. Bakit kinag mo siya? Hindi kita maririwan na ito. Mahal na mahal kita. Mahal kita na ito, mahal pa. At bakit na kahit ano. Na makatulungan sa katahimikan ng kapaligiran sa panig ng mga ligali hari ng kagitinan sa kadakilaan ang iyong katapangan alay sa pamilya ng ating bahay.